yung mga proyekto, kasi marami mga phase 1, phase 2 hanggang mga phase 12. So napakaraming 100 million worth na mga projects. Again, pag nakita mo gano'n, susundan mo yung medyo yung details noon, ano? Kaya doon namin natuklasan na may mga nag-overlap doon sa mga spans. Kasi pagka phase 1, katabi siyempre karugtong noon phase 2, phase 3, para makadaya yung contractor, dahil nga siyempre kailangang mamigay sila ng SOP o ng kickback. Titipirin nila yung kanilang gastusin. So ang daya, kung halimbawang 50 o 100, alam mo, sabihin natin 100 linear meters yung isang span, yung phase 1 halimbawa, phase 2, whatever. I-overlap nila, yung susunod na phase, ino-overlap nila para matipid nila yung linear meters kung ilan man yon. So halimbawang in-average mo ng per linear meter nasa mga, sabihin natin 400,000 o sabihin muna natin 100,000. Kung makasampung linear meters kang in-overlap mo doon sa span, meron ka ng 1 million na tipid. Ayun. So hindi naman completely na ghost, pero masasabi mo na rin ghost yung portion na yon. Kasi dalawang amount, dalawang halaga yung nilagay mo sa isang span lang, kasi nga parang tinapan mo lang yung isang span na hindi nagawa. Chinarge mo yung buong span na buo. Okay. Ibig sabihin, sir, parang sinasabi na parang substandard. Pasok ba yan sa ganong category din, sir? Hindi. Wala pa yun. Bukod pa yung substandard. Meron din Pag ganun. sinabi mong, parang tantamount to ghost. Kasi ginos mo yung portion na yon na tinakpan mo. Parang sabi ko nga, kung halimbawa 100 linear meters, ginos mo yung 10 o 20 meters. Tapos in-implement mo sa susunod na phase ng project, doon mo palang ginawa yon. So lumalabas doon yung 10 or 20 linear meters na yung ghost yun. Okay. So sir, ganun ang kategory na. Talagang nakita nyo, sir, si Senator Cayetano po, project po niya ito? Hindi, kasama doon sa kanyang insertion. Sa insertion. Okay. Doon ang galing. Ang discovery na nga namin so far, nasa mga 3.385 billion na yung mga proyekto doon. Tapos may nakita pa kami doon na dalawa yung appropriations pero isang project lang. Okay. So ngayon kasi kung sasabihin natin okay, pwede na overlook na nagkamali ng pag-appropriate o pag-allocate. Allocation na ito eh. So halimbawang hindi nakita na naulit lang yung the same location at saka the same description, pwedeng oversight. Kaya tinitingnan namin ngayon yung documentation. Kasi pag siningil mo yung isang appropriation na 100 million, siningil mo pa uli yung pangalawang appropriation na 100 million, pero isang proyekto lang, ano tawag mo doon? Di ghost din yun. Ayun. Yun lang yung mga ilang examples na nakita namin. Sir, meron kayong sinabi, I think, sa ibang interview, kay Robert yata kanina, at meron na may tatlong bagman daw? Kasi nung una, isa lang yung na-identify namin. Pero as we go on, yun nga, may mga lumalabas pa mga ibang pangalan na ginagamit niya rin na mga malalapit sa kanya. Hindi ko na muna i-divert yung pangalan, pero binubuo na namin yung kaukulang testimonya tungkol dito. Okay, bagman ni Senator Alan yan, sir? Allegedly? Well, yun ang ipoprove natin kasi nga, mga malapit sa kanya at sinabi rin nung bubuin muna namin yung affidavit, yung sinumpang salaysay para mas maliwanag. Pero sir, ano yan? Talagang malapit sa kanya yan? Clue, pwede ba? Nagko-clue na ako, Yeah, actually, totoo yun. Kasi yung iba, pamilya na rin sa amin yung mga pangalan eh. Familiar. Kaya Okay. Sir, pero yung bang may mga nagsasabi kasi bakit ngayon lang daw inimbestigahan po itong sa Taguig? Bakit nga po bang ngayon lang talaga, sir? Hindi, na-prioritize lang. Dahil ang ingay-ingay niya eh. Okay. Pag nag-iingay ka, mapapansin ka eh. Pag nambato ka, kailangan malinis ka. Ayun. Kasi kung meron kang dumi, huwag kang mambabato ng putik kasi babalik sa'yo yun eh. Okay. Pero hindi sir, ko sinisingle out. Sinasabi niya, ba't sinisingle out yung Taguig? As usual, sinasabi niya, bakit hindi imbestigahan yung ibang syudad? Opo. Sabi ko, teka muna, hindi kita sinisingle out, pinaprioritize lang kita
yung Taguig kasi nga ikaw ang nagbibintang eh. Okay. Parang challenge ko na rin sa iyo, pangatawanan mo yung bintang mo sa akin na parang ngayon insinuation niya kasi hindi ba na dumoble raw yung aking SALN. Opo. Tapos in-insinuate niya na ninakaw ko yung bakit nagdoble. Kunwari ko pa nga siya, hindi nagdoble, nag-quadruple. At saka wala ako sa gobyerno nung time na tumaas yung aking net worth. Okay. Kasi hindi naman ako nagpa-file ng SALN between 2022 when I left, after I left, hanggang bago mag-2025. So absent ako sa gobyerno after 2022, saka yung before 2025. So doon, masama ba kung nakapag-negosyo ka, kumita ka, halimbawa nakachamba ka ng isang malaki-laking deal na legitimate naman. Kasi katunayan, binayaran ko ay 2 taxable years ko, Daniel. Yung taxable year ko ng 2023, na nagbayad ako ng income tax ng 2024, 10.5 million eh. Kasi may nag-advise nga pa sa akin na wag sayang kasi alam mo naman yung mga taxes natin ninanakaw lang. Sabi ko, kaysa sumakit ang ulo ko 5 years pa na masilip pa yan, ibayad ko na lang ng tama. So the following year, yung 2024 sa 2025 para sa taxable year 2024, ang binayaran ko mga 2.8 million. Ayun. Dahil nga kasi hanggang ngayon may mga collectibles pa kami eh. Hindi naman ako solo rito eh. Meron akong kapartner dito. Nag-form kami ng isang kumpanya para doon naka-charge doon namin china-charge yung Yun ang istorya. So wala akong tinatago eh. Pero para mag-insinuate siya, medyo nasaktan ako doon sa kanyang Facebook live na hindi naman akong kausap niya. Si Senator Erwin Tulfo, dinugtong niya lang ako eh. Oo nga. Sinama niya ako eh. Sa loob ko, teka muna, gaganyanin mo ako eh, kakalkalin din kita. Pero sir, di ba hindi naman kayo magkaaway niyan before? Like, I mean, dati bata pa lang ako yata, nakikita ko magkaibigan po kayo. Pero, yun nga, ewan ko sa kanya. Alam mo, Kuya Ping pa nga tawag sa akin yan eh. Di ba nung pigbibintangan niya akong aso, tuta ko raw si Erwin. Sabi ko, kung aso ako, tawag mo sa akin, Kuya Ping ano ka? Pero sir, moving forward, meron pa nga siyang interview na nahalungkat ng staff ko. I think this was 2021. Opo. May interview siya kay Boy Abunda. Tinanong pa siya sino sa mga ito ang gusto mong makasama sa langit? Ako yung tinuturo niya eh. Ako yung gusto mong kasama eh. Ngayon, dahil sa nangyayari sa amin, ayoko sumama sa kanya. Baka kung saan niya ako dalhin. Baka saan, sir? Pero sir, itong sa Taguig, going back lang na after nitong Taguig, asahan ba sir, may mga area pa sa Metro Manila or sa ibang lugar po sa Pilipinas na talagang matitindi din po yung mga insertion, pati yung mga yung mga ghost projects? Ganito lang yung 2024 at saka 2025 GAA. Yan talaga masasama yung insertions yan eh. Diyan nga yung sinasabi ko nga, description ko, yung worst na national budget natin, 2025. Kasi lumobo, nagsaksak silang katakot-takot sa unprogram fund. Doon na dinala para siguro disimulado, hindi agad makita. Okay. Nakita rin eh. So, yun, 2024 ganun din. Pero 2025 talagang tuluyan ng inabuso. So kaya nga pumutok na ito na napunta nga sa mga flood control. Kasi alam mo, pagka ang infra projects, yan ang paborito ng mga kurap eh. Kung di flood control project, drainage, dredging. Kasi ang hirap ikowa niyan. Isang bagyo lang, sasabihin lang nag-silted ulit eh. Kasi bumagyo eh, natambakan uli ng lupa eh. Yan ang paborito nila kasi ang kalakaran dyan, sa pagkaalam ko, sa pag-imbisiga namin, talagang nasa mga 50% ang nawawala eh. Kasi alam nga nila na mahirap i-audit eh sa malalayong lugar. So, alam mo, sayang eh kasi noong nagsona ang Pangulo last year, ang taas ng expectation. Kasi kami noon, even bago siya magsona, medyo tinitignan na namin yung budget eh, yung nakarang budget, yung sa 2024, 2025, yung ganon. So,
may nakikita na talaga kami mga shenanigans doon. Tapos na-encourage kami, pati mga staff ko, dahil nagsalita si Pangulo, yung mahiya naman kayo, nakapokus sa flood control. So, hindi kami nagsimula after nung SONA. Actually, nasisimula, kaya napabilis yung privilege speech ko eh. Nung after ng SONA niya, by, I think, August 8, o ewan ko kung anong pecha yon, parang hindi nagtatagal nakapag-privilege speech. Kasi nakaready na yung aming, yung aming materials eh. Yung mga dokumento eh. At saka hindi naman sa pagmamalaki, medyo explosive nga yung nangyaring pag-expose noon, di ba? Yung dalawang magkasunod na privilege speech. So, yun, sayang nga, alam mo, si Ombudsman, ganun din eh. Saludo ko sa kanyang yung firmness, determination, resoluteness. Alam ko, marami rin siyang nakakabangga sa ginagawa niya. Pero, yun, parang nabubuhayan ako ng pag-asa. Kaya nga nasabi ko, itong findings namin sa Taguig, isa sa mga option na kinukonsider ko, instead na idaan ko sa hearing, sa public hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng either ipadala ko ng diretso sa Ombudsman para mapadali yung kanilang isasagawang preliminary investigation, or simultaneously habang tinetake up namin sa Blue Ribbon, meron na rin kopya yung Ombudsman. Okay. Kasi yung aking partial committee, kaya nga mas maganda yung ganun para kung sufficient na yung prima facie evidence, pwede na silang mag-skip ng fact-finding kasi matagal din yung fact-finding investigation eh. So kung mag-preliminary investigation na agad, dahil maganda na yung pasok ng ebidensya na may papadala namin, pati yung hawak na rin nila, madadali yung pagsasampa ng kaso. So sigurado kayo sir, plunder ang kakalabasan nito, plunder case? Kung series of acts tapos at least 50 million, wala nang pupuntahan yun kundi plunder. Okay. Yun lang, alam mo, yung siyempre, maano to kasi pagka it takes two to so kailan talagang pero sa ngayon sa mga pumapasok na dokumento pati yung gusto mag-testify baka doon kami papunta na ma-establish namin yung link, yung connection. Okay. Sir, pero sir, wala na bang chance na kumbaga parang na ito, friendship over na ba kay ni Senator Alan? Hindi, this is not about friendship, this is not about personal fights. This is about accountability. Ayun, tama. Kasi kung walang accountability, ba't ko naman pipilitin? No? Nakita lang namin kasi nga, pero parang na-accelerate lang ito dahil sa mga litanya niya sa Facebook. Ginadamay niya ako. Very bitter kasi nung natanggal na Senate President, parang hindi niya matanggap hanggang ngayon Okay. Okay. Sir, ito medyo pampakalma lang ng next week babalik na po yung session. Kayo sir, personally, ano yung mga batas, mga panukalang batas na isusulong? Ano po yung asahan po ng taong bayan kay Senator Ping? May mga nakala ko noong pagsimula pala ng Kongreso last year, Opo. Meron akong pinal na resolution yung tungkol sa Meralco kasi medyo ang daming umaangal. Mga kaibigan ko, mga sama na ako dyan, sir. Ako mismo kasi ang bilis ng mag-accelerate ng pagtaas Opo. Nakakagulat, biglang dati kang nasa 7,000 o 11,000, papaluin ka agad ng 35,000. Ganyan na experience ng iba Hindi lang mapaliwanag, kaya hihingi tayo ng paliwanag sa hindi lamang sa Meralco, pati mga power generation, yung mga power generators. Bakit ganito? Kasi ang isang pwedeng silipin dyan sa tungkol sa legislation, of course yung EPIRA, pwedeng pero yung system laws, alam mo, parang wala man lang effort ang Meralco para i-check yung mga illegal connection kasi after all, hindi sila nag-abono. Ang nagsasubsidize noon tayo, yung mga legal, yung mga legal customers. Kaya walang effort man lang sila na i-check yung mga illegal connection. Kasi sabi nila, hindi na kami nawawalan dito. Ang nawawalan dito, yung mga nagbabayad ng legal, yung mga ang connection sa atin, yung legal. So tayo nagsi-shoulder noon, malaki yun Isipin mo kung meron nandadaya, ilang daan libo o baka milyon ang nandadaya sa Meralco. Hindi nila iniintindi yun. Dahil sa atin sinisingil. Unfair yun. So dapat talaga, sa consumer pass on Ayun. Yeah. Okay, Senator Ping, maraming salamat po sa inyo pong oras, sir.
Yeah, thank you, Daniel. Okay, sir. Happy weekend, sir. Salamat po. Happy week. Ipinahiwatig po ni Senador Pampilo Lacson na talagang may nadiscover siya. Naku po, may nadiscover siyang mapanirang ebidensya. Ano sabihin ng mapanirang ebidensya? Sa kanyang investigasyon sa umano'y illegal at irregular na mga proyektong infrastruktura sa Taguig City, Nelson. Di ba? Alam mo naman si Senador Ping Lacson, again, sabi ko nga sa iyo, magaling na investigador ito. Ay naman, oo. Dati itong Chief PNP, general ito. Oo. Oho. Hindi nga niya nakakuha yung mga contractors kahit isa, wala eh. Ganon kahusay yan. Hindi, pero iginit po ni Senador Ping na humahaba ang listahan at lumalakas ang kaso na kanya natuklasan. Umuusbong daw po ang pagsusuri ni Senador Lacson sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na tinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna daw po ng tumitinding pampu ng dalawang senador. Nako, itinanggi po naman ni Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa lungsod at hinamon niya si Lacson na maglabas ng ebidensya para patunayan ang mga paratang at imbestigahan din ang ibang lugar imbis na itoon lang ang atensyon sa Taguig. Hoy, sa isang post sa X, mistulang nagpahiwatig po si Senador Lacson ng mga bago natuklasan pero hindi siya nagbigay ng mga detalye. Inilabas po ni Senador Lacson ang kanyang hirit sa gitna ng muling pag-usuri sa kontrobersyal na kaldero. Kaldero, yun ang cauldron na itinayo para sa pag-host daw po ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asia o SEA Games matapos sabihin ng National Bureau of Investigation o NBI na muli pong susuriin. Iimbestigahan nila ang naturang issue na bumabalot daw po sa SEA Games organizing body na noon ay pinamumunuan po ni Senador Cayetano. Sinabi ho ni Direktor Melvin Batibag ng NBI na nakipagpalitan na po ng mainit na pahayag, etc. Mga background na lang yan. Ano, ha? Pero so ngayon, ibig mo sabihin, joint force ang NBI at Senador Ping Lacson? Yes. Natuklasin itong mga bagay na ito? Oo. Kaya lang, sa kaso na yan, pwede pa nating sabihin na politically motivated, di ba? Ganun. Kasi bago yan, nagkaroon sila ng sagutan eh. Totoo. Di ba? Kasi tingnan mo, kung hindi yan politically motivated, bakit hindi niya yan isinampa nung hindi pa sila nag-aaway? Hindi. Di ba? Hindi, ngayon lang daw nag-trigger. Di ba red ribbon? Blue ribbon din sa dati. Oo. Hindi pa sila, hindi pa yun ang kanilang ano eh. Kung iniimbestigahan mo yung flood control, nakita mo na yung Taguig noon pa, di ba? Kasi nag-iimbestiga ka sa flood control. Bakit nung nag-away kayo, tsaka ka nagkaroon ng ebidensya laban sa kanya, di Ngayon ba? lang siya nagkaroon ng interest sa kalaglitawan daw yung mga yung mga witness. Nung parang na yun, wala pa eh. Ayun ang sinasabi natin. Tapos di ba? narinig ko pa sa isang panayam, sinabi niya kinukwestiyon niya kasi ang aking integridad eh. Oo. Binabahiran niya ang aking integridad. Kaya siya naghanap ng ebidensya. Yun ang, alam mo naman, yan ang pinoproteksyonan ng Senador Lacson. Ayaw niya na gano'n. Man of integrity yan eh. Pagka gano'n, Di ba? maghanap ka rin ng ebidensya dun sa mga kakampi mo. Halimbawa, Senador Rapi Tulfo, hanapan mo ng ebidensya. Maniniwala kami sa iyo na meron ka talagang integridad, di ba? Pero kung lahat lang ng kaaway mo, ang kakasuhan mo, iimbestigahan mo, questionable yung integridad. Hindi naman daw kinwestiyon ni Senador Rapi ang integridad. Ayun nga. Di ba? Ayun nga sinasabi natin, di ba? Nako. O kaya, hanapan mo rin si Erwin Tulfo. Oho. Kasi kung magiging tama yung isip ng marami na ay itong wala tayong mapapala kasi selective eh. Pinipili mo lang eh. Ganun ba? Diba? Chinachani mo lang yung gusto mong investigahan at kasuhan eh. Ganun pala epekto. Ganun ang mangyayari. Pero dito sa ombudsman, Tukoy. walang pinipili dito. Pero sinasabi ko. Wala po. Sabi ko nga sa iyo, Nelson, parang tao yung may hawak ng tabak na nanghahalihaw. So the time really for the political will, Sona, is now and maybe next year hanggang doon. After that, it's more political na. Kahit anong pong struggle, kahit anong hirap, kahit anong disappointment sa atin mind, God is sovereign. He has a plan. He has a plan for you. For each one of you who is watching now, He has a plan for your community,
for your family. He has a plan para sa ating bansa. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sabi niya, the Philippines was meant to be a rich, influential, powerful country. Ulitin ko po ha, sa kanyang vision, meaning hindi lang niya to opinion, pero yung nilagay ng Panginoon sa kanyang mind at heart, mayaman, influential, powerful ang Pilipinas. Pero sabi niya, it's like a pot o yung isang paso na puno ng riches, parang liquid gold. Pero binutas ng mga stewards o ng mga leaders at sinipsip or kinuha yung treasure for themselves, no? He told me this February 25, 2025. So way before the mahiya naman kayo speech. At sinabi nga niya doon, magkaka-shaking, but don't worry, kahit na grabe yung shaking sa politika, it will bring a revival. It will bring young people who will start their hearts will be pointed towards the Lord. So may hope po, may hope. So sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng kababayan natin, sa lahat po na nagpre-pray, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFWs, don't lose hope. Maganda plano ni Lord. But we have to seek earnestly kung ano yung plano na yan. We have to do our part, no? So nung 1986, nagkaroon ng EDSA Revolution, sabi natin never again, sabi natin hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then afterwards, between that, ngayon 2026, naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation, if you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yon, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po, ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate. There's no room for
yung i-compare tayo whether sa Maching, sa Unggoy, etc., whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Wineaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK. Di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings, no, in the South China Sea or all over, overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang siya, what do you call this, bias doon at ayaw na sa kanya at saka medyo aminin man nila hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita nyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Di ba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia, at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date, sabi parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang police, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte. Ilan buwan yon umaabot ng taon. Tapos biglang makakawala, tatawanan kami,
on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, yung mga nambubudol? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos ng impeachment. But it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga, Ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost, ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na mag-iisang taon na, inventory lang, maglabas lang kayo, ano ang budget ng 2023? 24, 25. Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po, siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kanti, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then syempre sa party list nila. So napakarami yan. I won't go into details now, but I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have 2 choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po,
dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to sa impeachment po both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona. The bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is, yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason sana, napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganong kalaki kinita. So, pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganon din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. And then, afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? Gumagrabe po ang krimen, senseless po ang killings na nangyayari at lubusan po kaming nakikiramay dun po sa mga nagiging victims ng senseless crimes. I mean, it's hard enough po na yung mga namamatay sa sakit at saka sa gutom, kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa, but when there are also senseless killing and of course, lalo pa pag medyo young pa, they deserve a full life, di ba? So, sometimes the most difficult time to say thank you, Lord, is when it's the hardest of times, no? But as a nation, we thank God for the Philippines, we thank God for lahat ng Pilipinos. Marami talagang dapat managot na leaders natin, but we also still pray for our leaders, no? So tonight, I want to answer some issues and again, talk about our economy regarding yung sunod-sunod na announcement ng ayuda. Any help from the government, any ayuda is good, but we have to discuss saan nila kukunin ng pera, paano nila distribute, at ano yung programa at ano yung purpose. So let me start muna with mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. 3 mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot dun sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So, mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung palang naimbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang,
grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo dalawa, tatlong tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Di ba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinoround na naman ang Senado, at pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman, at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang. Tapos, okay. Mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So, paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So, mistake number 2 po. Mistake number 3. Sasama ko na po dito si Director Melvin Matibag, yung Malacanang, kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director, sumusunod lang yan yung boss niya. Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tanga ang mga tao. They think we're all stupid, di ba? So, kung kailan kami mag-take over, biglang papangakuan niya ibang senador, hindi sila kakasuhan. Tapos, wag lang daw si Loren Legarda. February yon. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yugog ang Senado, biglang may trouble, may fully armed, full battle gear na mga NBI. Hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. Pagkatapos, may ikukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee, nung natuloy pa rin, gagawa ng special session. Sinabi po mismo yan nung ating presiding officer ngayon, si Senator Chis Escudero, na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment, aarestuhin si Senator Marcoleta. Tapos 2 weeks, ano ba ginagawa ko the last 2 weeks? Hindi ba trabaho ko? So whether you like my performance or not sa impeachment, 21 kami nandun. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin.
So sasabihin, wag ako mangangamba. Alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Diba? Bakit tayo papayag ng ganon? Nilalaban pa natin yung kay Senator Marcoleta, nilalaban pa natin yung ginawa kay Jinggoy, dadagdagan nyo pa. Kunari pa kayo, nasasabihin nyo, 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then, pag naging 21 na lang, sasabihin nyo, 14 na lang. Pag naging 19 na lang, 13, pwede na. Diba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. So, that's the third mistake, to think that we are stupid. Tapos sasabihin lang, incidental, hindi ako yung target, wag magagalit, and then parang on cue, yung ombudsman may sasabihin din. So, mga kapatid, kung gusto nilang manggipit, gusto lang gamitin lahat ng puwersa ng gobyerno, gamitin nyo. Pero yung just because print ng traditional media nire-report yung sagot nyo, hindi ibig sabihin naniniwala yung tao, di ba? Total nag-i-impeachment at tapos nakikinig kayo dun sa mga Latin terms. Senator Lacson, Senator Erwin Tulfo, eto alam to ni Director Matibag dahil abogado naman siya, res ipsa loquitur, di ba? I-research nyo yan kasi yan yung ginagawa nyo. Alam ng tao ang ginagawa ninyo. Okay. 30 weeks po, 30 linggo po yung impeachment. Importante po yan. Sige po. Daan milyon, bilyon ang pinag-uusapan. Pero daan milyon hanggang bilyon kung sakali. Ang pinag-uusapan po naman sa flood control, trilyon po ang ninakaw, daan bilyon. Hindi ba importante? Sabi, wag lahat. Ano ba ginawa nyo the last few months? So, bakit sinabi ko sa ating ekonomiya? Ako po natutuwa pagka meron pong tulong sa ating mga kababayan at napakaraming mga programang nag-i-improve at gumaganda. Pero the last 2 days, sa mga announcement ng ating mahal na Pangulo, ang dami nagte-text sa akin, Senator Alan, tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yon, ha? Okay. 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po ang nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Diba? Halimbawa, mga tricycle driver natin, kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yon, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, Sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona,
At syempre, pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ng Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis sa nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM. Kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto? Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. So, ang government spending ay napaka-importante. Tapos, a-announce ka ng ayuda, which is maganda, pero nanakaw na yung malaking halaga, and then mangungutang ka ng malaki, magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno, kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So, I leave it up to many more of the economists to talk about this, but our OFWs have to hear this because whether it was the 70s, 80s when you started moving, no, nung martial law and then yung oil shock noon, yung crisis no, economic crisis ng ating bansa, nung nalunod na tayo sa utang, and then yun nga, yung nagkaroon din naman ng crisis talaga noong 1997 and then nagkaroon ng crisis noong 2007, di ba? Pero nalampasan na po natin yan panahon ni President Pinoy, tapos panahon ni President Duterte, hanggang nagka-pandemic. Nagka-problema tayong pandemic, pero still, may capacity tayo mangutang, may capacity tayo magbigay ng ayuda. Ang problema, doon po sa pagnanakaw ang naging priority. So, ang problema po ngayon, maraming negosyante ang nahihirapan. Maraming nawawalan ng trabaho, yung iba baka magsara or mag-scale down. So yung how we will navigate all of this, we have to do it together. Hindi pwedeng nakaw na everyone and then walang huhulihin, or yung huhulihin opposition lang, whether totoong may ginawa o hindi, and then tapon-tapon ka lang ng ayuda, di ba? Yun lang pong mga tinamaan ng bagyo, lindol, etc. Maganda yung relief program, and many, NDRRMC, yung pong DSWD, kudos sa inyo, I honor you. Grabe po ang inyong pagtatrabaho dyan. Pero, yung pong rehabilitation, di ba? Hindi pwedeng nawalan ng bahay, tapos bigyan ng 10 million, bigyan 20 million. It's much more than that, no? Yung sinabi ng isang pulis sa amin, Sir, nanonood kami, ilan mga kasama nyo, paulit-ulit na hindi dapat technical. Sabi ng pulis, sir, yan. pag nanghuli kami, unang-una, nasa Pulis, kalye parate, kahit hindi sila naka-uniforme, they're still on duty technically because they have to respond to any crime. And then, pag nasa korte daw, it takes weeks, it takes months. Tapos isang technicality, mapapawalang sala yon. Tapon ang kaso. Tapos kung gusto nila silang gantihan o pamilya nila o kasuhan, nandun. Tapos sabi na, tapos sir, manunood kami. Vice President yung pinag-uusapan, tapos mga senador kayo, tapos sasabihin nyo, wag naman yung technicality. So, those kind of insights, hindi ko maiisip on my own Diba? Kasi nga, hindi naman ako nasa korte parate na sa mga crimes na whether pickpocketing, whether nagkaroon ng suntukan, or whether yun nga, yung sa drugs, lalo na yung sa technicality sa paghuhuli, whether yun ay using, pushing, illegal possession or pushing. No? So, we really appreciate your time, your effort, your watching, your prayers. Thank you. And yun nga, yung sabi ko kanina bago ka nag-join, na wala namang intensyong gawing technical na pahirapan. Yung bilin nga ni Daddy talaga is, yung kanyang practice mismo is ipaliwanag ang batas, di ba? Yun ang job namin as a lawyer. Hindi pwedeng isang tabi. May isang nag-comment na parang, bakit ginawang suppletory yung rules of court sa evidence. Actually, yung first impeachment na nandun ako, which is yung sa corona impeachment, I felt the same way. Sabi ko, ba't nasa rules yon? And I think it was Senate President JPE who said, sa parang isang caucus natin, anong gagamitin natin kung hindi yon? Yun nga. So, parang you sa have akin to have naman, some kind of rules. pero sa akin naman, parang, hindi, kaya nga impeachment, it's quasi political. So, meaning, parang hearing sa Blue Ribbon or hearing sa Justice Committee. Pero hindi We all agreed that it's such an important
kaya nga trial siya, hindi siya hearing lang eh. 'Di ba? Hindi siya town hall, hindi siya parang sino mas popular, palakpakan natin to, or see who made the better points. It's also not a debate, 'di ba? It's really a trial. So it takes time, it takes effort, but let me put it this way, Te. The end does not justify the means. So kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end, Paano? palakasan na lang. Oh, yun na nga eh. That's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo na ang sabihin na basketball nga may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilangan ka ng foul. Pag nakailang foul ka, out ka. Di ba? May rules. But tanda mo nung bata tayo, sorry. Nung bata tayo, kahit matuto ka palang magpatintero, may rules yun eh. Di ba? Nandun ka sa guhit. Sa guhit ka nakatayo. Hindi ka naman pwede lumagpas sa guhit at puntahan mo yung kinakalabit mo, iba naman yun, habulan na yun, iba naman yung rules. Pag sinabing habulan, hindi mo pwedeng batuhin. Hindi batuhan yun, habulan. Yeah. There are always rules. So isang pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin, and back and forth kami ng lawyers ko is kung yung ni-request na subpoena para sa AMLA, sa anti-money laundering, sa bank account, sa mga bangko, at saka sa BIR, whether nag-comply. So ang style na ginawa ko sa lawyers na tumutulong sa akin, sabi ko, guys, maghati kayo. Kalahati sa inyo, kamping-kampi sa prosecution, kalahati, kamping-kampi Parang sa... debate ng high school, di ba? Choose a side. Para I can see both sides, and then I can... Ganun I naman can din ginawa ko sa team ko. read it. Isulat But nyo, both ito yung sides. mabigat, di ba? So kanina, I was mentioning, na may senador, sabi ko nga, sa pagkaalam ko, nag 2 times yung SALN, pero siya na nagsabi kanina, hindi, 4 times. So that in itself doesn't mean na may mali. Oo nga. That in itself doesn't mean na may i-declare mo nga di ba? So I was making the point, but halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR, at saka yung Supina. kunin yung kasi ganun ang parang Lumalabas. isang lumalabas dito sa kabila. That's the issue. It's another story, pero rather than sagutin, etc., iba yung sagot. But my point is, guys, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon. Kasi hindi naman pwedeng, pag magsasaka ka, iba yung rules sa'yo. Pag bilyonaryo ka, iba rules sa'yo. Pag abogado ka, iba rules sa'yo. Di kung ganun, parating panalo yung rule makers. Yung rule maker, yung sinong gumagawa ng rules. Kasi papalitan lang yan ng papalitan Di ba? Or yung joke sa atin nung bata tayo, yung golden rule. Who has the gold rules? Di ba? Kasi yung tunay na golden rules, do not do unto others, yung ayaw mong gawin sa iyo. Tapos sabi naman nung iba, Hindi, pag binabastos golden rule. yun, the gold, who has the gold Gold rules? rules. Yun ang masakit. Well, to be honest, ngayon parang all of the above Kasi lumipas yung 2 hearing, wala namang isang lumapit sa akin, sabi yung boss, yung sa hearing nyo, tama pero mali din Or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo So far, yung nga sabihin ko, I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, di ba, para tayo nag-press con ngayon, tapos paglabas ko, sinabi ng staff ko, Sir, mali pala yung sinabi mo kasi ito yung kalahati ng briefer. Di ba, parang ganun yung nangyayari. Parang after every hearing, may dadating na dokumento, mali na pala yung pinag-usapan kasi luma na pala yun. Pattern na nakita natin nung in-impeach si Chief Justice Corona. Alam mo, akala ng marami panalo si Chief Justice doon. Ma-acquit siya. Kasi ang gaganda ng mga tinitingnan nila yung mga inilalabas na mga issue laban kay Chief Justice. Pati yung sinasabi nilang mga kaso. Wala naman lahat Last suna na nga ba ito ni Bangag? Anak ng kagwang naman, Sa Lunes na nga ho ang suna ng budol-budol na Pangulo ng Pilipinas. Pero ang Iglesia ni Cristo ay sasabayan ang budol na suna ni Bungit. Yari ka buong first time na magkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo sa mismong suna ni Ngiwiim. Mag-all out na nga ba sila? Ito na nga ba yung tinaguriang the big one? Patay ka Ngiwiim. Sa Lunes po yan mangyayari. Nako, may hugot ang mga ito.
sa ginawa ho ng gobyernong Marcos sa Iglesia ni Cristo kay Senator Rodante Marcolita, talagang hiwalang kapatawaran ho ito. Vice President Inday Sara Duterte, gagawin umano ang ginawa ng mga senador sa yumaong dating Chief Justice Corona sa impeachment style nila. Ayon po mismo sa ex-defense secretary, putya, kita na daw yung pattern eh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin yung usapin patungkol po kay Vice President Inday Sara Duterte na ang Corona style na impeachment ay gagawin din daw kay Inday Sara. Pero para sa akin, kahit gawin po nila yan, talagang hindi papayag ang 32 million dyan. Babaha po ng tao sa EDSA at baka maulit muli ang history ng Republika ng Pilipinas. Kasi yung impeachment, nakikita ko po dito, hindi po naghahangad ng conviction itong gobyernong Marcos. Ito ay panakipbutas lamang sa flood control. Sa iba pang balita, inihayag ng dating Defense Chief na si Norberto Gonzales na huwag magpakampante ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial dahil maaari umano itong matulad sa sinapit noon ni dating Chief Justice Renato Corona na na-impeach at napatalsik sa pwesto. Si Almar Forzuelo magbabalita. Marami sa ating mga kababayan ang humanga sa paraan ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanilang pagtatanong sa mga testigo ng prosekusyon. 9 na araw nang nagpapatuloy na trial para sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa umano ramdam ang sinasabing pasabog mula sa panig ng mga umuusig. Pero para sa dating defense chief na si Norberto Gonzales, hindi dapat magpakakampante ang kampo ni VP Sara. Anya, may pagkakatulad umano ang sitwasyon ngayon sa nangyari noon kay dating Chief Justice Renato Corona na sa kabila ng paniniwalang malakas ang depensa ay na-impeach at napatalsik pa rin sa pwesto. Yung pattern na nakita natin nung in-impeach si Chief Justice Corona, alam mo, akala ng marami panalo si Chief Justice doon. Ma-acquit siya. Kasi ang gaganda ng mga, tinitingnan nila yung mga inilalabas na mga issue laban kay Chief Justice. Pati yung sinasabi nilang mga kaso. Wala naman lahat eh. At kung matatandaan, ilang taon matapos ang pagkakatalsi kay dating Chief Justice Renato Corona, ibinasura ng Sandigan Bayan ang civil forfeiture case na nagkakahalaga ng 130.59 million pesos laban sa yumaong punong maestrado at sa kanyang pamilya. Nagpasya ang korte na nabigo ang prosekusyon na patunayang ill-gotten o iligal na nakamit ang mga naturang ari-arian. Pinagtibay rin ng korte ang pagbasura sa kaso matapos makapagharap ang pamilya Corona ng mga ebidensyang nagpapakitang nagmula sa lehitimong pinagkukunan ng kita ang kanilang mga ari-arian. Ayon kay Gonzales, ang ganitong pattern umano ang nakikita niya ngayon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At saka tingnan mo nangyari. Napatunayan na walang kasalanan si Chief Justice Corona kasi nung mabago ang gobyerno, lahat ng benefits, rights ni Chief Justice Corona was restored. Ibinalik. Ibig sabihin, hindi naniniwala ang Supreme Court natin na guilty si Chief Justice Corona doon sa impeachment na nangyari. Ganyan din ang mangyayari kay Vice President. Huwag tayong magtiwala na akala natin ang gaganda ng ating mga arguments. Let us remember, it's a political exercise. No? It's a political effort to eliminate the Vice President from the political race. Binigyan din ni Gonzales na sa tindi umano ng korupsyon sa bansa, hindi na siya magtataka kung may mga senador mula sa minority ang tuluyang bumaliktad sa kanilang posisyon. Hindi ako masyadong umaasa dyan. Makonvict o hindi makonvict, ang dapat natin tingnan, gagawin lahat ng mga opponent ni Vice President Sara na makonvict siya. At ang
conviction, hindi yan dahil sa hustisya. Palakasan niyang impluwensya. Alam natin, may malaking budget na nakaabang na dyan para doon sa pwede pa bumaliktad. Sa huli, sinabi ni Gonzales nang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo ay hindi umano nakatuon sa paghahanap ng hustisya, kundi bahagi ng matinding tunggalian sa politika. Anya, layunin umano ng kasalukuyang administrasyon na alisin sa political race ang mga personalidad na maaaring maging malakas na kalaban sa halalan. I don't think it's an exercise of finding the truth, especially the kind of impeachment we have already experienced. And the kind of impeachment that we are having today, I think, including our institutions, mga importante institutions, should realize that this is a political contest. No? Gusto lang tanggalin ang isang malakas na politiko para hindi na makalaban sa eleksyon. Samantala, nagpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado habang hinihintay ang magiging resulta ng mga paglilitis at mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo. Ako sang-ayon ako dito sa sinabi ni Norberto Gonzales na huwag magpakampante ang depensa. Hindi lang siguro yung depensa, tayong mga Pilipino, mga supporters, mga senador na sumusuporta sa mga Duterte. Kasi ang kalaban natin, sindikato, mga demonyo, anak ng kagwang. Kaya kailangan alisto sila dito. Kahit na sabihin natin, baka hindi na nila gawin kasi yung nangyayari kay Corona, hindi talaga makatarungan yun kasi napawalang sala nga si Corona, pero ano po ang nangyayari? Na-stress po siya. Yun ang dahilan ng ikinamatay niya. Ginago po siya dyan sa Senado. So, kailangan po natin ito bantayan. Kasi kung magkumpiyansa ka, yung demonyo na kalaban, maghahanap lang naman yan ng paraan ng pagkakataong makabuelta sila sa gagawin kasamaan sa'yo. Talagang ganun po ang magiging kahinatnan. Pero sa kabilang banda, 16 po yung yung kailangan na numero, na threshold ng prosecution, wala silang ganung numero para sa akin po. Ang nakakatakot lamang dito, kasi sabi ni Norberto, pinunduhan ho ito Kumbaga, may pera talaga nakalaan dito. No? Kaya nga kaliwat ka ng nakawan para dyan Kay Inday Sara impeachment nilulunod nila yung mga kongresista, mga senador ng mali-malita Pinagsasampal Sana wag man lang bumaliktad yung ibang mga senador. Bibilangin natin sa daliri yung mga sulid na mga Duterte senador. Ngayon, si Bato, Bungo, Robin Padilla, kasama na natin si Mangga. Sulit talaga yan. Terminate my questions here, and if we don't have a copy of that report, then we leave it at that. Thank you very much. Salamat po. Thank you, Senator Judge Legarda. If there are no other senator judges who wishes to make interjections, is there anything that either of the counsel for the parties wish to state before we adjourn? Attorney Vidluan, I see you standing up. None at this time, Your Honor. If there are none, Chair would now like to dispose of some administrative matters. First, the Chair would like to remind the parties in connection with the conference for the marking and/or transfer of markings and comparison of video exhibits tomorrow at 10 a.m. at the Rector Room. This shall proceed. Senator Judge Soto, what is your pleasure, sir? I'm sorry, Your Honor, kind sir. Won't we dispose of the witness first? You're correct, sir, Your Honor. Thank you. If there are no further questions, Director Matibag, you're excused, sir. Thank you for your time, thank you for your cooperation, and thank you for your patience as well. Salamat din po. You're Magandang excused, sir. hapon po. Thank you po. Magandang hapon po.
To restate, the conference tomorrow at 10 a.m., the parties are duly reminded at the Rector Room. Number 2, subpoena shall be issued. The clerk of court is directed to issue a subpoena to Ms. Violeta Constantino, former Land Bank manager, and Ms. Nenita Camposano, former branch manager also of Land Bank, for the resumption of trial on Wednesday, July 29 at 10 a.m. unless the court issues a subsequent order recalling or changing the date of the same. And one last point administratively, Chair would like to remind the parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels. And since this is the last witness of the panel of prosecutors for Article 4, Chair would like to inform the Senator judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. They actually consumed only 6 days given the withdrawal of certain witnesses. We consumed 3 days for oral arguments on the subpoena, on the interjections and debates with senators, and on the opening statements of the parties. A total of 9 days have been spent, therefore, since we started. So we are still ahead of 2 days based on the timetable given in the pre-trial order. I hope we can be able to continue along these lines. Yes, counsel for the respondent. Your Honor, maybe inquire of the order of presentation for Wednesday next week, Your Honor. It will be Ms. Violeta Constantino, as I understand, and then Ms. Nenita Camposano. We confirm, Your Honor. In that order, Your Honor. We confirm, Your Honor. In that order. Any other matters? There being no other matters? Yes, counsel? No other matters. One other matter, Your Honor. So more than one witness per day. We will be issuing the subpoena for both in case I have no idea if it's going to be a short, direct, and cross and or recross. So we shall see. We will kindly prepare. Yung mga proyekto, kasi marami mga phase 1, phase 2 hanggang mga phase 12. So napakaraming 100 million worth na mga projects. Again, pag nakita mo gano'n, susundan mo yung medyo yung details noon, ano? Kaya doon namin natuklasan na may mga nag-overlap doon sa mga spans. Kasi pagka phase 1, katabi siyempre karugtong noon phase 2, phase 3, para makadaya yung contractor dahil nga siyempre kailangang mamigay sila ng SOP o ng kickback. Titipirin nila yung kanilang gastusin. So ang daya, kung halimbawang 50 o 100, alam mo, sabihin natin 100 linear meters yung isang span, yung phase 1 halimbawa, phase 2, whatever. I-overlap nila yung susunod na phase, ino-overlap nila para matipid nila yung linear meters kung ilan man yon. So halimbawang in-average mo ng per linear meter nasa mga, sabihin natin 400,000 o sabihin muna natin 100,000. Kung makasampung linear meters kang in-overlap mo doon sa span, meron ka ng 1 million na tipid. Ayun. So hindi naman completely na ghost, pero masasabi mo na rin ghost yung portion na yon. Okay. Kasi
dalawang amount, dalawang halaga yung nilagay mo sa isang span lang kasi nga parang tinapan mo lang yung isang span na hindi nagawa. Chinarge mo yung buong span na buo. Okay. Hindi ibig sabihin, sir, parang sinasabi na parang substandard. Pasok ba yan sa ganong category din, sir? Hindi. Wala pa yun. Bukod pa yung substandard. Meron din Pag ganun. sinabi mong, parang tantamount to ghost. Kasi, ginos mo yung portion na yon na tinapan mo. Parang, sabi ko nga, kung halimbawa 100 linear meters, ginos mo yung 10 o 20 meters. Tapos in-implement sa susunod na phase ng project, doon mo palang ginawa yon. So lumalabas doon yung 10 or 20 linear meters na yun. Ghost yun. Okay. So, Sir, ganun ang kategory nun. talagang nakita nyo, sir, si Senator Cayetano po, project po niya ito? Hindi, kasama doon sa kanyang insertion. Sa insertion. Okay. Doon ang galing. Ang discovery na nga namin so far, nasa mga 3.385 billion na yung mga proyekto doon. Tapos may nakita pa kami doon na dalawa yung appropriations pero isang project lang. So ngayon kasi kung sasabihin natin okay, pwede na overlook na nagkamali ng pag-appropriate o pag-allocate. Allocation na ito eh. So halimbawang hindi nakita na naulit lang yung the same location at saka the same description, pwedeng oversight. Kaya tinitingnan namin ngayon yung documentation. Kasi pag siningil mo yung isang appropriation na 100 million, siningil mo pa uli yung pangalawang appropriation na 100 million, pero isang proyekto lang, ano tawag mo doon? Di ghost din yun. Ayun. Yun lang yung mga ilang examples na nakita namin. Sir, meron kayong sinabi, I think, sa ibang interview, kay Robert yata kanina, at meron ng may tatlong bagman daw? Kasi nung una, isa lang yung na-identify namin. Pero as we go on, yun nga, may mga lumalabas pa mga ibang pangalan na ginagamit niya rin na mga malalapit sa kanya. Hindi ko na muna i-divert yung pangalan, pero binubuo na namin yung kaukulang testimonya tungkol dito. Okay, bagman ni Senator Alan yan, sir. Allegedly. Well, yun ang ipoprove natin kasi nga, mga malapit sa kanya at sinabi rin nung bubuin muna namin yung affidavit, yung sinumpang salaysay para mas maliwanag. Pero sir, ano yan? Talagang malapit sa kanya yan? Clue, pwede ba? Nagko-clue na ako, Yeah, actually, totoo yun. Kasi yung iba, pamilya na rin sa amin yung mga pangalan eh. Familiar. Kaya Okay. Sir, pero yung bang may mga nagsasabi kasi bakit ngayon lang daw inimbestigahan po itong sa Taguig? Bakit nga po bang ngayon lang talaga, sir? Hindi, na-prioritize lang. Dahil ang ingay-ingay niya eh. Okay. Pag nag-iingay ka, mapapansin ka eh. Pag nambato ka, kailangan malinis ka. Ayun. Kasi kung meron kang dumi, huwag kang mambabato ng putik kasi babalik sa'yo yun eh. Okay. Pero hindi sir, ko sinisingle out. Sinasabi niya, ba't sinisingle out yung Taguig? As usual, sinasabi niya, bakit hindi imbestigahan yung ibang syudad? Opo. Sabi ko, ba't teka muna, hindi kita sinisingle out, pinaprioritize lang kita yung Taguig. Kasi nga, ikaw ang nagbibintang eh. Okay. Parang challenge ko na rin sa iyo, pangatawanan mo yung bintang mo sa akin na parang ngayon insinuation niya kasi hindi ba na dumoble raw yung aking salin. Tapos in-insinuate niya na ninakaw ko yung bakit nagdoble. Kunwari ko pa nga siya, hindi nagdoble, nag-quadruple. At saka wala ako sa gobyerno nung time na tumaas yung aking net worth. Kasi hindi naman ako nagpa-file ng SALN between 2022 when I left, after I left, hanggang bago mag-2025. So absent ako sa gobyerno after 2022, saka yung before 2025. So doon, masama ba kung nakapag-negosyo ka, kumita ka, halimbawa nakachamba ka ng isang malaki-laking deal na legitimate naman. Kasi katunayan, binayaran ko 2 taxable years ko, Daniel. Yung taxable year ko ng 2023, na nagbayad ako ng income tax ng 2024, 10.5 million eh. Kasi may nag-advise nga pa sa akin na wag sayang kasi alam mo naman yung mga taxes natin, ninanakaw lang. Sabi ko, kaysa sumakit ang ulo ko 5 years from now, masilip pa yan, ibayad ko na lang ng tama. So the following year, yung 2024, sa 2025, para sa taxable year 2024, ang binayaran ko mga 2.8 million. Ayun. Dahil nga, kasi hanggang ngayon,
Actually, hanggang ngayon, may mga collectibles pa kami eh. Hindi naman ako solo rito eh. Meron akong kapartner dito. Nag-form kami ng isang, isang kumpanya para doon naka-charge doon namin tina-charge yung Ayun, yun ang istorya. So wala akong tinatago eh. Pero para mag-insinuate siya, medyo nasaktan ako doon sa kanyang Facebook Live na hindi naman akong kausap niya. Si Senator Erwin Tulfo, dinugtong niya lang ako eh. Oo nga. Sinama niya ako eh. Sa loob ko, teka muna, gaganyanin mo ako eh, kakalkalin din kita. Pero sir, di ba hindi naman kayo magkaaway niyan before? Like, I mean, dati bata pa lang ako yata, nakikita ko magkaibigan po kayo. Pero, Yun nga, ewan ko sa kanya. Alam mo, Kuya Ping pa nga tawag sa akin yan eh. Di ba noon, bibintangan niya akong aso? Tuta ko raw si Erwin. Sabi ko, kung aso ako, tawag mo sa akin, Kuya Ping eh, ano ka? Pero sir, moving forward, meron pa nga siyang, meron pa nga siyang interview na nahalungkat ng staff ko. I think this was 2021. Opo. May interview siya kay Boy Abunda. Tinanong pa siya sino sa mga ito ang gusto mo makasama sa langit? Ako yung tinuturo niya eh. Ako yung gusto mong kasama eh. Ngayon, dahil sa nangyayari sa amin, ayoko sumama sa kanya. Baka kung saan niya ako dalhin. Baka saan, sir? Pero sir, ito pang itong sa Taguig, going back lang na after nitong Taguig, asahan ba sir, may mga area pa sa Metro Manila or sa ibang lugar po sa Pilipinas na talagang matitindi din po yung mga insertion, pati yung mga yung mga ghost projects? Ganito lang yung 2024 at saka 2025 GAA. Yan talaga masasama yung insertions dyan eh. Diyan nga yung sinasabi ko nga, description ko, yung worst na national budget natin, 2025. Kasi lumobo, nagsaksak silang katakot-takot sa unprogram fund. Doon na dinala para siguro disimulado, hindi agad makita. Nakita rin eh. So, yun, 2024 ganun din. Pero 2025 talagang tuluyan ng inabuso. So kaya nga pumutok na ito na napunta nga sa mga flood control. Kasi alam mo, pagka ang infra projects, yan ang paborito ng mga kurap eh. Kung di flood control project, drainage, dredging. Kasi ang hirap ikowa niyan. Isang bagyo lang, sasabihin lang nag-silted ulit eh. Kasi bumagyo eh, natambakan uli ng lupa eh. Yan ang paborito nila kasi ang kalakaran dyan, sa pagkaalam ko, sa pag-imbisiga namin, talagang nasa mga 50% ang nawawala eh. Kasi alam nga nila na mahirap i-audit eh sa malalayong lugar. So, alam mo, sayang eh, kasi noong nagsona ang Pangulo last year, ang taas ng expectation. Kasi kami noon, even bago siya magsona, medyo tinitignan na namin yung budget eh, yung nakarang budget, yung sa 2024, 2025, yung ganon. So, may nakikita na talaga kami mga shenanigans doon. Tapos na-encourage kami, pati mga staff ko, dahil nagsalita si Pangulo, yung mahiya naman kayo, nakapokus sa flood control. So, hindi kami nagsimula after nung SONA. Actually, nasisimula, kaya napabilis yung privilege speech ko eh. Nung after ng SONA niya, by, I think, August 8, o ewan ko kung anong pecha yon. Parang hindi nagtatagal, nakapag-privilege speech. Kasi nakaready na yung aming, yung aming materials eh. Yung mga dokumento eh. At saka hindi naman sa pagmamalaki, medyo explosive nga yung nangyaring pag-expose noon, di ba? Yung dalawang magkasunod na privilege speech. So, yun, sayang nga, si Ombudsman, ganun din eh. Saludo ko sa kanyang yung firmness, determination, resoluteness. Alam ko, marami rin siyang nakakabangga sa ginagawa niya. Pero, yun, parang nabubuhayan ako ng pag-asa. Kaya nga nasabi ko, itong findings namin sa Taguig, isa sa mga option na kinukonsider ko, instead na idaan ko sa hearing, sa public hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng either ipadala ko ng diretso sa Ombudsman para mapadali yung kanilang isasagawang preliminary investigation, or simultaneously habang tinetake up namin sa Blue Ribbon, meron na rin kopya yung Ombudsman. Okay. Kasi yung aking parcel committee, kaya nga eh, mas maganda yung ganun eh, para kung sufficient na yung prima facie evidence, pwede na silang mag-skip ng fact-finding kasi matagal din yung fact-finding investigation eh.
Ayun. So kung mag-preliminary investigation na agad, dahil maganda na yung pasok ng ebidensya na may papadala namin, pati yung hawak na rin nila, madadali yung pagsasampa ng kaso. So sigurado kay sir, plunder ang kakalabasan nito, plunder case. Kung series of acts, tapos sa at least 50 million, wala nang pupuntahan yun, kundi plunder. Okay. Yun lang, alam mo, yung siyempre, maano to kasi pagka it takes two to so kailan talagang pero sa ngayon sa mga pumapasok na dokumento pati yung gusto mag-testify baka doon kami papunta na ma-establish namin yung link, yung connection. Okay. Sir, pero sir, wala na bang chance na kumbaga parang na ito, friendship over na ba kay ni Senator Alan? Hindi, this is not about friendship, this is not about personal fights. This is about accountability. Ayun, tama. Kasi kung walang accountability, ba't ko naman pipilitin? No? Nakita lang namin kasi nga, pero parang na-accelerate lang ito dahil sa mga litanya niya sa Facebook. Ginadamay niya ako. Very bitter kasi nung natanggal na Senate President, parang hindi niya matanggap hanggang ngayon Okay. Okay. Sir, ito medyo pampakalma lang ng next week babalik na po yung session. Kayo sir, personally, ano yung mga batas, mga panukalang batas na isusulong? Ano po yung asahan po ng taong bayan kay Senator Ping? May mga nakala ko noong pagsimula pala ng Kongreso last year, Opo. Meron akong pinal na resolution yung tungkol sa Meralco kasi medyo ang daming umaangal. Oo, mga kaibigan ko, mga sama hindi na ako ko dyan, sir. kilala. Yeah, ako mismo kasi ang bilis ng mag-accelerate ng ng pagtaas Opo. Nakakagulat, biglang dati kang nasa 7,000 o 11,000, papaluin ka agad ng 35,000. Ganyan na experience ng iba Hindi lang mapaliwanag, kaya hihingi tayo ng paliwanag sa hindi lamang sa Meralco, pati mga power generation, yung mga power generators. Bakit ganito? Kasi ang isang pwedeng silipin dyan sa tungkol sa legislation, of course yung EPIRA, pwedeng pero yung system laws, alam mo, parang wala man lang effort ang Meralco para i-check yung mga illegal connection kasi after all, hindi sila nag-abono. Ayun. Ang nagsasubsidize noon tayo, yung mga legal, yung mga legal customers. Kaya walang effort man lang sila na i-check yung mga illegal connection. Okay. Kasi sabi nila, hindi na kami nawawalan dito yung mga nagbabayad ng legal, yung mga ang connection sa atin yung legal. So tayo yung nagsi-shoulder noon, malaki yun Sipin mo kung meron nandadaya, ilang daan libo o baka milyon ang nandadaya sa Meralco. Hindi nila iniintindi yun. Dahil sa atin sinisingil. Unfair yun. So dapat talaga, sa consumer pass on Ayun. Yeah. Okay, Senator Ping, maraming salamat po sa inyo pong oras, sir. Yeah, thank you, Daniel. Okay, sir. Happy weekend, sir. Salamat po. Happy week. Ipinahiwatig po ng Senador Pampilo Lacson na talagang may nadiscover siya. Naku po, may nadiscover siyang mapanirang ebidensya. Ano sabihin ng mapanirang ebidensya? Sa kanyang investigasyon sa mano'y illegal at irregular na mga proyektong infrastruktura sa Taguig City, Nelson. Di ba? Alam mo naman si Senador Ping Lacson, again, sabi ko nga sa iyo, magaling na investigador ito. Dati itong chief PNP, general ito. Oo. Hindi nga niya nakakuha yung mga contractors, kahit isa, wala Ganon kahusay yan. Hindi, pero iginit po ni Senador Ping na humahaba ang listahan at lumalakas ang kaso na kanya natuklasan. Umuusbong daw po ang pagsusuri ni Senador Lacson sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na tinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna daw po ng tumitinding